Hi, ako si Chad Montero, isang artist. Ipinanganak at lumaki ako mula sa lungsod ng Antipolo. Ang aking mga magulang ay mga tubong Bicolano, nananirahan at namuhay sa lungsod ng Antipolo. Masasabi ko na malaki yung naging impluensya sa akin ng kanilang pinagmulan sapagkat ito ay humubog sa aking pagkatao at sa aking mga pananaw sa buhay. At ang mga impluensyang ito ay masasabi kong nagagamit ko sa pagbuo ng aking mga artworks. Sa ngayon, kasalukuyan akong nakatira sa Parañaque kasama ng aking may bahay at ng mga alagang hayop. At dito ako nagsustudio at gumagawa ng artworks. Karaniwan sa mga artworks ko ay gawa sa oil and acrylic. And gumagawa rin ako ng drawings ng mixed media at assemblage. Nung inumpisahan ko yung show na to, nag-start ako sa isang painting na base sa isang drawing na nagawa ko. At yung drawing na yon naging part ng Art Fair Philippines. Yung drawing na yon, gumuhit ako ng mga paru-paro na nagfo-form ng tao, ng hugis ng isang tao. Ang title nun ay Swarm. No? Sa Pilipinas, madalas na nagagamit ang mga paru-paro sa mga lumang paniniwala ng mga Pilipino. No? Sinasabi na kinatawan ng mga paru-parong ito yung mga nawalay na mahal natin sa buhay. No? Sinasabi na nagiging mensahero sila at nagdadala ng mga bulong ng basbas, ng malumanay na pamamaalam, naghahatid ng mensahe or ng ngiti, no, upang makapagbawas sa bigat na dinadala ng mga naiwan. Madalas din silang sumisimbolo ang paru-paro sa paglaya, sa magaan na loob at saka mga pangitain. No? Nagkataon na habang ginagawa ko yung show na to, nag-viral yung mga photos na pinopost sa Facebook, no, na kung saan nagkalat sa mga bahay-bahay o sa lungsod yung mga black swallowtail moth at saka yung unti-unting pagkawala ng mga alitaptap, na sinasabi na tayo na yung huling henerasyon na makakakita at makakasaksi sa mga munting liwanag ng mga alitaptap. Ito ay maaaring nagpapaalala na ang buhay ay isang panandalian lamang. Sa exhibition ito, lumikha ako ng isang kakaibang mundo, kakaibang daigdig na gusto ko ring ipa-experience sa mga audience o sa mga viewers. Gumawa ako ng daigdig na kung saan pwede silang makapagmuni-muni at makapagpahinga mula sa gulo at ingay ng mundo, no? At malayo sa realidad. Dito sa mundong ito, pwede mong makasama yung mga yumao, yung mga nawalang nilalang na sa mundo, kung saan immortal kayo sa lugar na to. At malaya at nakakapaglakbay ng tahimik. And makikita sa mga patterns ng mga paintings ko at sa mga iba pang trabaho, yung mga patterns ay parang mga hinabi na tela, no, na disenyo ng tela na parang buhay, no, na kasi tayo ay naghahabi ng buhay at gumagawa ng mga koneksyon at relasyon. Gayunpaman, ang buhay din kasi ay hindi permanente. So, may tendency na maghiwa-hiwalay ito. Yung mga patterns, pag tinignan mo siya, para siyang buo. So, nagfo-form siya ng tao. Pero kapag nilapitan mo, hiwa-hiwalay pala ito ng mga tuldok o kung anong patterns. No? Nagpapakita lamang na hindi permanente ang mundo. Hindi permanente ang buhay sa mundo at walang ang buhay ay panandalian lamang. Dito, pwede maaari mong maramdaman na nandyan sila, pero pag hinawakan mo sila,
unti-unti rin silang mawawala. Parang mga paru-parong nagporma ng tao. Pero kapag hinawakan mo, nag-aalpas din. Sa trabaho kong ito, pinapakita ko yung pagpapahalaga din sa nakalipas, no? Ang pagsilip sa nakaraan at ang mga kwento ng hiwaga. Sa show na to, gumamit din ako ng mga assemblage, no? Kasi gusto kong i-preserve yung mga ganitong klase ng kwento ng hiwaga. Nagkaroon ako ng interest sa mga ganito kasi ang lola at mama ko ay mga dating albularyo, no, na kaya mayaman kami sa kwento ng mga ganito. At siguro yung henerasyon ko din makaka-relate sa ganitong mga kwento. And ginawa ko na makulay yung mga trabaho kasi gusto ko rin na kahit luma yung lamang kwento ng mga trabaho ko, pwede siyang ma-connect sa mga bata o sa mga bagong henerasyon. Meron silang masusulyapan na may mga ganito palang kwento, no? And pagpe-preserve na rin siya ng isang parte ng tradisyon, ng kultura na unti-unti na ring nabubura, no? O kumukupas para mapangalagaan or maituloy, no? Kung hindi man maituloy ay at least meron tayong madudungawan pabalik.